'di ba from the 3 cm down to 1 cm without any medication po. Ang ginawa ko lang, nag-blow lang po ako na nag-blow. Alam niyo po, tuwing may masakit dito sa akin sa bahay, alam niyo lagi sinasabi na sa akin, "Asan yung Itera?" Ay parang yun na yung pinaka talagang ano "Nasaan yung Itera? May masakit sa paa ko, may masakit sa likod ko, sa balakang ko, asan yung Itera?" Yun po talaga kasi yung parang pinaka main word ko dito sa bahay tuwing may masakit, siya na yung hinahanap 'no. Ito po yung isang instrumento na pinadala po sa'tin ng may kapal, ang Diyos 'no. Minsan po kasi kapag nandun ka na sa situation maiisip mo po yun, na ano nga ba yung kasi hindi puwedeng opo, naniniwala tayo sa kanya pero kailangan mo 'tong gawan ng paraan, Minsan may mga pinapadala siyang kung hindi man tao, instrumento. So, I think ito yun. September din po nag-start ako magkaroon ng Itera. Itera Care, yung color red po 'no. Actually, sabi ko nga, siguro ito yung instrumento kasi sa totoo lang po medyo pricey po siya for me po. So, may isang tao na hindi ko rin po siya kilala personally, tinulungan niya ako paano magkaroon nito. So, hanggang sa natapos ko siyang bayaran, tinulungan niya ako. So, ramdam ko yung tulong niya sa'kin nun. Then after po nun, nagbo-blow po ako everyday, yung asawa ko po napakasipag po niya, bino-blow niya ako lagi. Kung ano man yung may masakit sa'kin, kung ano man po yung pain na nararamdaman ko, ibo-blow lang po namin 'to. And then, yung 10 step ng blowing, yan po ginagawa ko po, ginagawa po namin yan. May time na minsan, may araw na nakakalimutan, pero mostly po talagang tinaga po namin 'to 'no. Then, ayun na nga nag-decide ako, sabi ko next year na ako babalik kay doc, sabi ko gano'n. Siyempre po lagi po ako nagpe-pray, hindi po mawawala 'yan. Sabi ko next year na ako babalik kay doc para naman alam mo 'yun kasi yung chemo na 'yun medyo risky talaga siya, puwedeng gumaling, puwedeng hindi. Parang gano'n po siya. Tapos nung January 9 eto nandito po. January 9 etong picture namin nung doktor ko, eto po 'yan. Yan, January 9 nagpa-follow-up check-up ako sa kanya. Nagulat siya kasi dapat for chemo, So, nagulat siya, "Ba't nandun ako?" Sabi ko, "Check-up lang po doc, ganyan. Gusto ko po sana magpa-IE. Gusto ko po sana magpa-IE ulit doc kasi baka mamaya po," biniro ko pa po siya, sabi ko, "Baka po mamaya magsara." Sabi ko gano'n, "Baka po mamaya magsara." Kasi may case po talaga na gano'n, na puwedeng may tendency na magsara. So, ayun, inain niya ako. So, habang kinakabahan ako kasi buong akala ko talaga lumalala ako, gano'n. Lumalala ako kasi may time na talagang minsan nanghihina ako, may time na sobrang in pain po ako, gano'n. So, nung pagbalik ko sa kanya, sabi ko inain niya ako, sabi niya, "1 cm?" Hala, yung tibok ng puso ko. Sabi ko, "Dok, totoo po ba?" Sabi ko gano'n sa kanya, sabi niya, "Yes, 1 cm na lang." Sabi niya 'no, "Very very amazing 'no, very amazing." Sabi niya, "1 cm na lang yung tumor mo." Sabi niya gano'n. Sabi niya possible nga na hindi na daw po tumor. Sabi niya possible na yung pinaka nabotyan na lang daw yung nakakapanya. Sabi niya gano'n. Pero to be sure daw, kailangan namin gumawa ng bagong test which is eto po, ayan yung nandiyan sa screen, eto pong January 19. 'Di ba January 9 ako bumalik sa kanya? So, ayan nagpa-Trans-B siya, gumawa siya ng request Trans-B, nagpa-Trans-B ako. January 19 nakuha ko yung result ng Trans-B ko. Dito po ako sa DASMA sa UMC Lasal check-up. So nung nakuha ko po yung result ko nung January 19, actually habang ino-ultrasound ako 'no, sabi nung OB rad na nag-ultrasound sa'kin, sabi niya, 1 cm sabi niya less than 1 cm pero kasi yung size ng tumor hindi kasi siya pabilog which is pahaba 'no, pahaba siya. Eh, di parang alam kahit hindi pa siya totally nawala, natuwa ako. Wala po akong ibang ginawa mula September to January kung hindi mag-blow. 'No, I trust kailangan mo kasi maniwala, actually po, bago ko 'to rin kinuha, bago ko siya binili, bago ako maniwala talaga I do research on my own po 'no. Hindi ako hindi ako nagtatanong-tanong-tanong, nag-research po talaga ako, sarili ko. Kasi po the more na ikaw yung nagre-research sa sarili mo, mas maiintindihan mo siya, mas maka-catch mo siya. Yun for me, yun po yung para sa'kin. Then so
Nung in-ultrasound ako sabi niya 1 cm na lang, less than pa nga 'to, ganito. Eh, di ang taba ng puso ko, sobrang nakakataba po ng puso. Then nung bumalik ako kay doktor ulit, sabi ko pinabasa ko sa kanya, actually eto lang yun, eh, neto ko lang siya binalikan nung last February. Pinabasa ko ulit yung mga ultrasound ko sa kanya. So sabi niya, okey 1 cm nga, 1 cm na talaga. So in-IE niya ulit ako, chineck niya ako ulit. Tapos dun niya nga sinabi na yung tumor is pahaba siya. Nung una pa nga, eh, sabi pa niya nagda-doubt pa siya sa ultrasound, sabi niya kasi parang wala na. Yun yung sabi niya, parang wala na. Sabi niya gano'n, then pumikit si doc, ramdam ko yung ano niya, eh, ramdam ko yung ginagawa niya, pumikit siya, inain niya ako, "Okey, nasa gilid," sabi niyang gano'n, pahaba. Yun, so lahat po tayo na may pinagdadaanan, health concern, so let's trust the process. Ayun po, trust the process, very ano po siya, very amazing po yung chemo. Talagang tas bukod pa dun hindi siya kasi mas mararamdaman mo yung effect ng relaxation, 'di ba? Yun, sobrang relaxing, yun po masasabi ko. Thank you po, thank you po talaga and thank you Lord.